Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Oras na lang hinihintay bago ang inaabangang pagbabalik bansa ni Mary Jane Veloso, ang OFW na ikinulong at hinatulan ng bitay noon sa Indonesia makaraang mahulihan ng droga sa maletang binibit-bit lang na umano niya noong taong 2010. Pasado alauna ng madaling araw oras dito sa Pilipinas, ibabiyahe si Mary Jane at hindi na poposasan o susuotan ng body armor ayon sa Bureau of Corrections. Mula sa Jakarta, Indonesia, nakatuto si Emil Sumang. Pinuntahan namin ang piitan kung saan inilipat si Mary Jane Veloso sa Jakarta bilang paghahanda sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Humigit kumulang 30 minuto po ang ibiniyahe namin mula po sa sentro ng Jakarta at narating po namin ang Women's Correctional Facility na ito. Bahagi pa rin ng Indonesia. Dito po nakapit ngayon si Mary Jane Veloso. Pinahintulutan po tayo ng pamunuan ng pasilidad na kumuha ng video. Basta dito lamang, huwag lang lalagpas doon sa bakod. Sa aking likuran, kung inyo makikita, yan po yung reception area ng kulungan. Nariyan po ngayon ang mga abogado ni Mary Jane Veloso. Kasama po yung ilang miyembro pa ng NGO na nakabase dito sa Indonesia na tumutulong kay Mary Jane mula ko nang siya makasuhan at makulong. Humigit kumulang 10 taon na ang nakakaraan. Dito namin nakilala si Wen, isang Indonesian na miyembro ng NGO na tumulong kay Mary Jane mula nang makulong 10 taon na ang lumilipas. Binigyan niya ako ng litrato ng mga batik na likha ni Mary Jane at ang artwork na ito na kanya ring likha. May mukha ito ni Mary Jane at sa gitna, nakalimbag ang tula na kanyang gawa na naglalaman ng kanyang naging karanasan nang siya'y makulong sa isang dayuhang piitan. It is very happy for me, myself, and for our organization because it's for 10 years already with her. It's really touching me. Yeah. Because every year I visit her in Yogyakarta. Mula sa Women's Detention Facility, ibibiyahe si Mary Jane patungong airport bandang alas 8 oras dito sa Jakarta. Sa airport gagawin ng isang press conference. Hindi na raw siya poposasan ayon sa Bucor. Hindi na rin siya susuotan ng body armor. Alauna pasado ng madaling araw oras diyan sa Pilipinas, ililipad na si Mary Jane pabalik ng Pilipinas. Isasakay siya sa isang commercial flight at magtatagal lang higit 3 oras ang biyahe. Mga taga Bureau of Corrections, National Bureau of Investigation at Department of Foreign Affairs ang naatasan na pangalagaan ang ligtas na pagpapauwi kay Mary Jane. At paglapag sa NAIA, bandang alas 5 ng umaga, ididiretso siya agad sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong bilang pagtalima sa 5-day quarantine protocol. Ang instruction, wag na sa airport kasi alam nyo naman, busy po yung airport natin, holiday. So we will be distracting or disrupting the operations. So we want a smooth transfer. Si Mary Jane makakapiling lang ng kanyang pamilya sa koreksyonal pagkatapos ng quarantine protocol. Kung ka-transport sa ngayong gabi, so may countdown tayo niyan ng 5 days. Tama-tama, sa bispiras ng Pasko, pwede yung family visit, whole day yun. Ilalagay si Mary Jane sa selda kung saan naroon dati si Cassandra Leong. Na-release na sa custody namin, na-turnover na po namin sa Sergeant at Arms ng Congress. So yung kwarto na po yun na bakante, yun na po ang doon muna si mag-stay si Mary Jane. May CR, may beddings, and then of course kung may bisita siya, meron namang may kumbaga hallway, may espasyo para doon na sila mag-uusap. Pero kahit matapos na ang 5-day quarantine, kailangan pa rin manatili ni Mary Jane sa koreksyonal ng 60 araw base sa guidelines ng Bucor. Wala pa rin linaw ngayon kung kailan siya mapapalaya ng tuluyan o kung ipapardon ba siya ni Pangulong Marcos pagdating sa Pilipinas. Atom Mel, oras dito sa Jakarta, Indonesia, 5:37 ng hapon. Ang unang itinakdang oras ng press conference, alas 8 ng gabi hanggang alas 9 oras dito sa Jakarta, pero muli itong nireset sa 9 p.m. to 10 p.m. Ito ay isasagawa na dito sa isang VIP lounge sa loob ng airport. Ayon sa pinakahuling impormasyon na ating natanggap, si Mary Jane Veloso ay wala pa rito sa paliparan at nasa pangangalaga pa
ng detention facility ng Indonesian government. Nasa pagpupulo ngayon ang mga opisyal naman ng Department of Foreign Affairs, Bureau of Corrections, National Bureau of Investigation para plansyahin yung gagawing pag-turnover kay Mary Jane Veloso bago dalhin at iharap sa local media at sa mga media na mula riyan sa Pilipinas dito sa paliparan. At ganap na alas 12 pasado, mag-alauna to be exact, siya ay isasakay na sa isang commercial flight pabalik dyan sa Maynila. Mel Atom. Maraming salamat sa iyo. Live po mula sa Indonesia, si Emil Sumangil.